ako gusto niyong alisin. Hindi naman sila kumikibo. Ayun na nga, oh. Kasi stand nila yun eh. Yung pinasinag ako nang ako'y naimbita sa isang istasyon, Opo. tinatanong ako, sabi niya, Sen, may connection po ba yung, yung takeover ninyo doon sa impeachment? Sa palagay ko, wala naman, sabi ko, dahil alam naman nila, 12 kami. Opo. So kahit hindi kami Mag-coup. kung hindi namin alam kung anong direction ito kako, pero pwede namin idikta kung saan kung saan ang swing ng ng impeachment. So gusto ko sabihin with 12 on our side, alam na ninyo kung anong magiging direction. Mahirapan Diba? So impeachment. bakit yung sasabihin may connection doon? Di ba? O ibig nyo sabihin ka ako, yung opinion ko na yun, tatanggalin nyo? Masama ba ako yung nagbigay ako? Kayo naman ako eh. Halos araw-araw kung ano pinagsasabi nyo rin sa television, sa dyaryo, di ba? Tapos sabi ko, ito, pwede ko ba ako sagutin ngayon kung bakit nagkaganito tayo? Yan, opo. Bakit ba ganyan nangyari kasi sa Senado? Inisa-isa ko, sabi ko, Kuya Benny, sabi ko, unang-una, kaya nagkaganito ang Senado, kauna-unahan na, nilustay natin ang halos 9 na buwan. Ang mga tao naghihintay ng kasagutan kung anong nangyari sa pera nila na ninakaw sa tanghaling tapat. Opo. The 1 trillion scandal in flood control projects. Ano ang ating may dadahilan sa tao na sa loob ng 9 na buwang singkad ni isang pagdinig ay wala kayong ginawa? Basahin ninyo social media. Maring ang mainstream media hindi nire-reflect ang katotohanan nito. Pero social media, wala nang katiwa-tiwala sa atin ang dahil doon. Dahil pinipilit ng chairman, sabi ko, na hindi siya magpapatuloy ng pagdinig hanggat hindi kami pumipirma sa partial report. Kuya Benny, ikaw ba naging undersecretary ka? Binigyan ka ng isang director mo na pinapipirma niya, ay pinagagawa mo niya. Ito po yung report ko, sir. Pakipirmahan niyo po. Partial pala po ito. Nakita mo, Kuya Benny? Anong klaseng report ito? Kalahati lang. Ano ipipirmahan ko rito? Sir, ito palang hindi, ayusin mo muna. Mahirap na ako. Baka mamaya, pinirmahan ko yan. Pagkatapos, yung palang kalahati, inconsistent pala dito sa kalahati. Ito yung nakapirma na ako dyan. Anong sasabihin mo? Hindi po ba yung pagpumirma kay, di ba, parang affidavit yan eh. Bawat pahina, pipirmahan mo. Di ba ganon? Kalahati pa lang yung report, pinapipirma na sa'yo. Pero bawat pahina po, pipirmahan. Hindi po. O yung huli lang. Yung huli lang ang pipirman mo kasi pati yung pagkakabigay sa amin hindi naman hard copy. Binigyan lang kami ng Soft copy. Hindi soft copy, link lang. Link pala. Binigyan kami ng link. Kami ang magpiprint. Ngayon, ang nakakapagduda ron, wala namang instruction kung kanino galing ito at anong gagawin namin. Ang gusto nila basahin namin. Pagkatapos kung pumayag kami, ibibigay nila yung last page. Doon kami pipirma. Paano kung pinalitan yung mga ilang pahina doon na nakapirma lang ako doon sa Hindi naman binigay sa iyo yung... At saka, Kuya Benny, partial pa nga lang eh. Hindi pa yung buong report. O, gagawin ng bang kondisyon? Ano sinabi ng tao ngayon? Nagalit ang tao. So, doon nagsimula ang kawalan ng pagtitiwala. Pagkatapos, ano pa? Kailan nangyari? Isip-isipin mo, senador ng ating bansa, hinabol ng NBI. Hinabol ng NBI, lawit ang dila ni Senator Bato nung makarating sa session hall. Ganun, nangyari na ba sa kasaysayan ng Senado na hinabol mo yung Senador? Huhulihin, dadakpin. Talagang lawit ang dila ng tao. First time in the history. Ang Senado po yun. Pangalawa yun. Paano hindi babagsak ang dignidad ng Senado? Pagkatapos, yung isang miyembro ng USA, ito yung Sergeant Arms namin. Opo. Pinagsusuntok nila, pinagtatadyakan ng NBI hanggang sa na-hospital yung tao. Meron ba nagsalita sa minority na mali ang ginagawa ninyo ganyan? Mali ang ginawa ninyong paghuli kay Senator, hindi dito sa premises natin? Meron ba nagsabi isa man sa kanila? Jen? Kuya? Wala. Tahimik po eh. Ito pa, inadmit ni Tito Sen. Bago dumating doon ang NBI, nakipag-coordinate sa kanya. Alas 7:22 pa yata. Doon nakita ko sa timestamp eh. Opo. Nandun na yung NBI, nakapwesto na ron. So maaga pala, nagmerienda pa rin doon sa opisina. Ngayon, nakipag-coordinate sila sa USA kung paano ang gagawin nila. Na nakaamba sila, nadakpin. Ewan ko paano nila nalaman na darating nung araw na yun si Senator Bato. Kuya Benny, naging undersecretary ka ng DNR. Naging administrator ka pa ng NIA. Kung nari ikaw ang Senate President, papayag ka ba na isa sa kasama mo doon sa mismong premises ng Senado, doon sa ulihin? Papayag ka? Well,
kung buong legal yung papel, no? Buong legal yung papel, gagawang magpapacilitate ako ng magandang pagkaka-aresto. Pero doon sa- hindi malapastangan. Hindi, pero sa Senado? Hindi, wag malapastangan yung Oh, yun, gusali ng kaya Senado. nga. Kasi kailangan iipilit pa rin natin yung separation of function ng executive at Kaya nga, legislative. kaya nga, executive sila, di ba? Di ba may pagkakapantay-pantay ang tatlong bahagi ng ating, sa tatlong sangay ng ating pamahalaan. Opo. Bilang ikaw ang ama ng Senado, Senate President, opo. unang-una, yun lamang warrant of arrest na ang magsisilbi ay si Antonio Trillanes. Hindi mo ba i-verify si Trillanes ba ay sheriff ng ICC? Yun, Siya ba ay nagtatrabaho sa Interpol? Oo. Eh siguro magdududa ka na nun eh. At teka muna, wag niyong gagawin dito. Unang-una, yung warrant of arrest, hindi pala dito sa ating bansa. Wala akong kinalamanan sa jurisdiction ng ICC. Opo. Ang tanging kinikilala ko ngayon yung ating judicial system. Kung ano man ang binabalak nyo, gawin ninyo pero sa labas Yan. ng Senado. Huwag po dito utang na loob. Nakipag-coordinate kayo sa Senate President, kaya po ang nangyari, nasakripisyo, yun pong dignidad ng Senado. Oo. Nagtatanong po kasi kayo eh. Kung bakit nagkaganon Bakit tayo nagkaganito? Hindi po ba nyo alam ang sagot? Kayo po dapat ang unang nakakalam ng sagot eh. Pinayagan po ninyo ito eh. Oo. Kasi, Kuya Benny, kaya naman nila pinayagan, additional safety factor sa kanila. Kasi nga, kung makakarating si Bato, makakaboto siya sa araw na yun. Oo. Makakaboto ng leadership ng Senate President. Ito pa, sabi niya. Sabi nung isa doon, sabi ni Ping, alam mo kaya napalitan si Senate President Soto. Soto, Senate President Soto. Kasi hindi siya marunong mag-alaga eh. Hindi kagaya ni Aha. Senator Chis. Sino ba dapat alagaan? Yung miyembro ng Yung Senado? miyembro. Ganun ho ba? Yung akala Kami, ko- kasi ang pag-aalaga namin kasi ay, yung kung ano lang yung tama. Kasi si Senator Chis, sabi niya, mayroong 142 billion. Ba? Kuya Matindi, Benny, no? pagka ganun narinig mo, member ka ng Senado, Medyo mabigat yun. Oo. ano na, ang gigma sa saloobin mo naman. Mabigat na paratang ho yun. Para So para bang kami, mamubudbud ng pera kaya pala kami tuwan-tuwa kay SPCs SPCs. dati. Oh. sapagkat nabibiyayaan kami ng material na bagay. Isipin mo naman itong klaseng paratang na ito. Oo. Kapwa niya senador po yun, ha? Oh. Paano kami ngayon? Tanong niya kasi kanina, mahirap sagutin. Paano, kailangan ang mga tao ay kilalanin po yung katwiran dito. Bakit sila maglalagay? Ba't sila magpaparatang ng ganon sa social media, sa mainstream media? Dahil hindi raw marunong mag-alaga si Soto. Kaya Kung ang daw siya pag-uusapan, napalis. material na bagay. Masakit yun eh. Oho. Masakit yun. Tingnan mo. Ngayon, kanino nagsisimula itong bagay nito? Oho. Kabaligtarin natin. Totoo bang mausay mag-alaga si Tito Sen? Maaari. Pero sa panig ko, pwede akong magsabi ngayon. At ito'y alam niya. Personal experience niyo po ito. Personal experience ko to. Okay. Ako mismo ang nakiusap sa kanya. Dalawang pagkakataon na kinausap ko siya bilang Senate President. Kasi ako naman, pag lumapit ako sa tao, ang alam ko ito'y makakabuti sa atin. Tama po Ang yun, pagpunta opo. ko sa kanya, dahil yung unang pagdinig ni ni Ping sa Blue Ribbon, nagkaroon na kami kaagad ng hindi pagkakaunawaan sa ilang bagay. Tatlong bagay ang binanggit ko sa kanya. Una, sana Mr. Chairman, huwag ka